Hi everyone, it's me again and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, gagawa po tayo ng salted caramel pretzel cookies. So simulan po na natin ang ating paggawa. So ito na po ang ating mga ingredients. I have here unsalted butter, chocolate chip chocolate or you can use chunk. And then salted pretzel, I bought it online. Cake flour, then caramel candy, I bought it also in online. And then baking soda, 1 large or XL whole egg, brown sugar, white sugar, cornstarch, baking powder, salt, and lastly, our vanilla. Ito yung binili kong caramel candy sa Lazada or Shopee. So, Korean caramel candy. So, if you check through online, marami po itong brand or variation ng caramel candy. It's up to you. So, ito yung nakita kong mura na masarap. So, number 1 ang name and then I don't know. It's Korean brand. Check it out on Lazada or Shopee. Marami po doon. And for the classic or the salted pretzel, ito yung brand. Brazil, ang nakalagay. Salted pretzel. Ayan po siya. Ayan. Okay? Online ko din po siya nabili. Okay, room temp butter, since half recipe lang yung gagawin natin, hindi ko na kailangan gumamit ng electric mixer. So kahit spatula lang, importante, naka-room temp ang ating butter. So ikikream natin siya using our spatula. And then I'm going to add in our sugar, both sugar, white and the brown, and also our salt. Then, ifo-fold ko siya using our rubber spatula. Ayan. So, parang ini-smash ko lang siya, yung butter and sugar. Ayan. So, pag ganyan na yung itsura, pwede na natin ilagay yung ating egg. Our whole egg. Mas convenient pa akong gamitin ang rubber spatula than the wire whisk. Then, next is our vanilla. You can use vanilla bean, vanilla paste, or yung gel, or vanilla powder we have also. Marami pong variation or form ng vanilla. And then, after that, let's mix our dry ingredients. Baking soda, baking powder, cornstarch, and then cake flour. So, isisip po natin siya. Yan, para yung mga buo-buo, maalis, ma-fine, mapino yung ating mga flour or dry ingredients. So, ifo-fold lang natin. So, pag na-mix na natin, wala nang mga dry hari-hari na or dry ingredients, well incorporated. So, it's time to fold our caramel. Sorry. So, kinat ko po siya into chunks na maliliit. Ayan.
So, ayan. So, na-fold ko na yung ating caramel with the cookie butter. Next, to fold our chocolate chip, you can use chocolate block para kung gusto nyo chunky. Then our pretzel. Hindi na po kailangang i-freezer ang ating mga dough. Pwede nang diretso. Pero you can preserve ang ating cookies for about 3 to 6 months sa freezer. So, pag i-bake nyo siya, kailangang matuyo muna. So, every caramel cookies, tumitimbang po siya ng 100 grams each. Okay everyone, so nakagawa tayo ng 8 pieces. So lalagyan ko ng whole pretzel. You can add also caramel chunks. Whole, sa gitna. Yan. And then, medyo i-flat, it's up to you. Kapag gusto mo ang cookies mo ay medyo dapa, i-flat mo siya. And then maglagay ka ng dent na ganito. Pretzel. Yan. So, i-check nyo po yung mga ibang recipes ko ng cookies ha sa YouTube channel ko. Iba-iba po. Marami na po akong na-share na magagandang cookie recipe. Okay? So, after that, i-preheat natin yung oven natin at 375 Fahrenheit and i-bake natin tong ating mga cookies for around 8 to 10 minutes only para moist and chewy ang magiging outcome. Kasi pag overbake ang cookies nyo, magiging dry. Okay, after 10 minutes, ito na yung ating caramel cookies. I have a ring mold here. Kung gusto nyo medyo circle, at merong irregular, using this one. Anong tawag dito? Ring tart or cheesecake ring. Oh, di ba? Medyo nabibilog po siya. Ayan. Oops, dubikat yung cara. So, same with the other. Ayan. Ayan po. Di ba? Ganda. So, sarap ng caramel. Nakakagutom. Okay, wag niyo po siyang aalisin from the pan kasi yung init pa po niya. Kailangan po. After 15 minutes, saka natin siya tatanggalin sa kanyang pan na pinaglutuan. Okay, bago ko i-close ang ating cooking segment, so maglalagay tayo ng, after natin mapalamig yung salted caramel cookies, sea salt flakes or Himalayan salt po yung nilagay ko on top. Ganyan siya. Bago nyo siya i-serve or ibenta. Siyempre, hindi mawawala ang ating tikiman time portion. So, look at it, our cookies. Yan. Tadan. Super moist. Then, medyo mainit pa po kasi. Harap. Nag-aagaw yung saktong tamis aka yung saltiness ng ating cookies. So ito na po yung end ng ating video. Hope you like it and huwag pong kaligtaang mag-subscribe and i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga upcoming videos. So hope you like it.